Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz. At doon, Joel Laksamana, good morning. Good morning. April 15, sahod. April 15. Mag-ingat-ingat kayo. And a day, Mababa ang confidence. a day after the Iran attack on Israel. Oh, may palabak sa paano na. Medyo paano yan? Medyo nag-escalate. Mag-escalate. And Okay. it will have an impact on us, of course. Sigurado. Malaking bagay yan. Hindi, sa Gas buong mundo prices, po. Sa buong mundo. Sa buong mundo yan. Any conflict may Malaking bagay yun. may May impact sa buong mundo yan. How this will end, Yeah. how this will escalate, Yeah. I don't know. We don't know. We don't know. So ang hirap po mag-speculate tungkol dyan. Just sa wait ngayon. and see what can be done. Ang inaalala lang natin, yung mga kababayan natin nandyan. As it is, merong 4 na seafarers na naman, di ba? Nasa barko dun sa Strait of Hormuz. It's beyond us eh. Hindi ko natin masosolve yan. Inaarkit talaga ng Iran. Wala rin tayong magagawa tungkol dyan. So, bakit tayo mag-aalala? Except yung ating mga kababayan. Yung mga kababayan. At yung saka po siyempre ating- yung impact niyan sa gas price. Oo, sa gas prices. Kasi dumadaan dyan maraming maraming trade sa trading marami, supplies etc. and everything, including Okay. Yung kanina pong sinabi, may nagsabi rito, narinig pala ako kung ano yung sinasabi ko tungkol kay Sumo. Ito po yung nangyari ngayon. Naglabasan sa mga pahayagan. Out of the blue. Sinabi nitong si GSIS President and General Manager Arnulfo Veloso. Arnolfo Wick Veloso. Arnulfo. Pinaganda week. Saan galing kaya yun? Isang biyasang bankero. At ano? Rainmaker. Sino may sabi sa yung bihasa? Siya. Nagtrabaho siya sa bangko. Pero ikaw naman hindi ko bihasa. masasabing bihasa. Sa Hong Kong Shanghai Bank. Nagtrabaho siya sa bangko. Saka Pero PNB. Saka PNB. para masabi mong bihasa, That's another matter. nagtrabaho siya sa bangko. Nagsumulat daw po kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi sa apo sumulat, kay Secretary. Secretary mismo. Hindi sa Miss- ako. hindi sa apo, sa secretary po mismo, na meron daw pong unnamed, anonymous whistleblower na sinasabi, itong si dating ombudsman, Maria Merceditas Gutierrez, panahon ni GMA ito eh. Okay? Ay hindi raw po pwedeng maging member ng board ng GSIS. Ano dahilan? Parang Jonah. Maghula ka. Ayaw mo manghula? Hindi. In-email daw sa kanya ng anonymous Anonymous, ha? whistleblower na etong si Gutierrez, nung na-appoint siya ng GSIS board ni President BBM, Yes. ay hindi siya member ng GSIS. Yan. Okay. Requirement daw po yan. Hindi siya member ng GSS. How can you say that? She was a former ombudsman. She worked with government for a long, long time. What are you talking about? Yun daw ang sabi ng anonymous Wala. whistleblower. Kaya po, agad-agad, respectfully submit the findings. Diyan kay Executive Secretary Bersamin. Yan. Bersamin, Lucas Bersamin. Okay. Analyzin po natin yung press release na yan. Paano ano dyan? Workout dyan. Ito ganti niya. Si Sumo gumaganti kay Gutierrez. Kasi Si Mercedita Gutierrez po, nag-expose na maraming transaction. in-expose etong si Sumo. Oo. Sabi po ni Mercedita Gutierrez, eto daw si Sumo, siya mag-isa, walang approval ng Board of Trustees, naglagay ng 1.45 billion na pera ng mga members ng GSIS sa isang kumpanya ang pangalan Energy. Alternergy Corporation. Ang field po nito yung mga renewable energy. Sinong nag-organize nito?
si dating Energy Secretary Vince Perez. 1.45. Mahalaga po yung figure na yon, 1.45. Kasi under the rules, kapag ang GSIS mag-i-invest ng 1.5 billion, kailangan ng board approval. Sa isang kumpanya. Kailangan ng board approval. Binawasan ni Sumo ng 50,000. 1.45. Yan. So, hindi kailangan ng board approval. Siya mag-isa lang po ang nag-invest noon. Yan. Bumili po sila ng Alternergy shares at 15.5 Pesos. Hindi, 14 pesos and 50 centavos. Ang matindi rito, pare, private placement. Yes. Hindi po listed to sa stock market. Private placement. Ang private placement po, hindi kailangan na dumaan sa market or what. Bibilin mo yan. Para bang kanya yung pera. Oo, nag-usap kayo, in other words. Bago yan daw, bago yan, bumili din ito ng shares ng Nickel Asia. Ang halaga po ng ininvest, 1.46. Yeah. 40,000 less naman. Doon sa ano ngayon. Ito po si Biloso, ang pinagyayabang niya, pakikitain niya raw ng pera ang GSIS. GSIS. Kaya ginamit yung salitang bihasa. Rainmaker. Sa mga He is a rainmaker. pagtingin kung anong magandang investment opportunities Ayun, mapapala. yung dalawang yan ngayon. Ito ngayon ang sitwasyon po. Yung investment. Yung buong market value ng Alternergy. Kay Vince Perez galing. By the way, yan si Vince Perez din yung nag-organize nung windmill sa Ilocos na kumita siya na napakalaki doon eh. Okay. Ang market value, buong market value, nasa 3 billion lang. In other words, ito si Sumo, binili niya yung kalahati. Market. Ngayon po, nalugi na. In other words, yung stocks po ng Alternergy, bumagsak. Bumagsak na po. 43%. Ang bagsak. Ang offer price niya, nung binili nitong si Sumo. Rainmaker, self-proclaimed Rainmaker, Sumo, Si Bihasa. 1 peso 28 centavos. Per share. Sa galing niya, sobrang galing niya, 72 centavos na lang po Ngayon. ang share ngayon. Yan. Ito ang isa pa dyan. May rule sa ating mga pension fund na hindi ka pwede magbenta ng stocks ng palugi. Halimbawa, binili mo yung shares ng Alternergy at 1.45 o 1 peso, 1 peso and 28 centavos. 28 centavos. Hindi mo pwedeng ibenta yan kahit na 1 peso 27 centavos. It's against the rules. Sa pag-pension fund. So he is now left holding the bag. the bag. 72 2 centavos. na lang. Yan ba ang sinasabi mo? Bihasa. Bihasa? 70, ano yan? 50% down, ha? 50% And to think the market is upside po, upswing. Ang mga investment niya, kabaligtaran ng market. Ano yan? Pabagsak. At saka, under the rules for GSIS, SSS, and the other government financial institutions, hindi ka basta sa speculative stock. You're not supposed to be doing that. Well, Very limited ang areas of investment. well, there you go. Kasi yung mga gaya ni Sir Wick, Sir Wick? they're rewriting the rules, ika nga. Yeah. Di ba? You Trying to cannot push the rewrite- envelope for the certain funds. You cannot rewrite the rules Now, insofar as unless there is a speculative, board approval and that board approval goes kaya to nga, alam mo, Yes. ang pangalan ni Sir Wick ay Wick dahil nung bata daw siya, tawag ng grandmother niya, quick daw siya, quick, pabilis. Hindi, Arnolfo. Arnolfo But Jose. anyway,
speculative, yung alternative energy, magandang, kung you look at it on paper, mukhang maganda po, Pero- patutunguhan, di ba? Pero speculative pa rin. Speculative pa rin. And You're it's not against supposed- the rules. You're not supposed to be doing that. Blue chips lang po ang pwede yan. Very limited ang iyong... At saka private placement. At saka siya lang mag-isa nag-decide. Aba. At nalugi. Aba. Medyo... Baka ombudsman sa Martires. Uncle, ko lang. Uncle Sam. Uncle ba? Sam. Pwede Ewan ko masilip lang, yan. ha? Baka naman pwede ninyong tignan ito. Moto proprio. Para maging maliwanag. Imagine kung maharlika pa. $500 million nag-invest yan sa isang foreign company. Okay? Yung Global Infrastructure Partners, GIP. Yun po yung nagpapatakbo ng airport sa England. No. Ano kinalaman natin dun? Mag-i-invest ka from out of the blue. Wala naman, di ba? Ayun naman. Kaya ang mga ilang kaibigan natin sa private sector ay nangingimi na magpa-appoint sa gobyerno dahil sila'y mababatikos pag sila Ito naging, pong si masyadong, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. masyadong daring. Niriripasa po yung mga investments kasi napakalaking pera. Oo. We are talking about billions. Kaya ngayon, ang press release, Oo. ang pinatulang, hindi po binalita ng media, by the way. Yung ginagawa ni... Yung ginagawa ni Vic Veloz, ni Sumo. You mean the business and financial bit? Yung pag-invest niya ng ganyan questionable. On 1.46. on his own, yes. 1.45. Hindi po ni-report yan. Ang ni-report, ang sabi ni Sumo, hindi qualified itong si Merceditas. Grabe na ang media. Well, Hawak ba ni Sumo ang media? probably they recognize the astute financial genius. Biyasa, ika nga, astute financial genius of the man. They should be, Pero yun na nga, hindi nga po nabalita. pwede yung ganun. Hindi pwede, no? Ayan, medyo baka pagbibigyan pa siya sa kanyang mga explanation, etc. Kung kumikita. Hindi nga Okay, that's true. Ang matindi po rito, success is the yung best Nickel Asia naman. Sino ba Nickel Asia na yan? Kaya ano po yan Manny Zamora. Manny Zamora. Zamora, Publicly Nickel listed Asia. yan. Yeah. Still, it's a producing pero ang mining po, hindi siya ganun ka-stable. Okay, yung mining. Ang investment ng GSIS yan. This was before the time of Gutierrez Kaya po pikon na pikon to si Sumo Wala ka pa dito noon nung nangyari yan. Kung question mo ngayon. Hindi, I have to take a look at all of your investments. Ganun ba yan? Yes. Wala ka pa naman dito. Bakit ano? So what? Masyado ka pakilamera. I'm now here. I'm now here. Ano ka pakilamera We Gutierrez. are talking about guarding the funds of government employees. Mabuti nga, hindi Alam niyo po kung magkano na lang ngayon yung 1.46 billion na nilagay ni Sumo dyan sa Nickel Asia. 900 million na lang. Nalugi na siya ng kalahating bilyon piso. Paper loss pa lang yan. paper loss. Well, ang problema po sa GSIS, kapag mababa yung presyo na stock, hindi ka pwede mag-unload. Kaya meron po kasi sa stock market sinasabi, cut loss. Cut loss. Alimbawa, bumili ka ng stock na 10 piso. Naging 5 Nakita pesos. mo, naging 8 pesos. Tapos ang pakiramdam mo, pupunta sa 5. Sa 8 pa lang, bumitaw ka na. Oo. Cut loss na. Para- 2 piso na lang nalugi sa'yo kaysa sa 5 piso. Hindi to. So, nung bumabagsak yung presyo ng hindi siya pwede mag-unload. Kasi it's against the rules. Pero who cares about the rules? History Rewriting the rules. Rewriting Yan na nga Well, Rainmaker. once you start rewriting the rules, if you are in government, you are bound to have problems. Uncle Sam, please take a look at this. So, yan po ang mahirap dyan sa mayroong mga tawag nito, trigger point yan, 1.5 billion na limit. So, 1.49, 10,000 less. Below 1.5. 1.499, 0.99. 1 peso or less. Ayan ang mahirap dyan sa may mga cut-off point, mga cut-off figures na ganyan. Okay?
Pero yung Ang figure, dali-daling palusutan. yung figure na yun, it is part of a total program, which is do not invest in speculative stocks. Yan. Number one. 1.5 dapat kung mag-invest ka in any kind of stock. And you have very limited leeway for purposes of investing the funds of the members. Hindi po pwede yun. Basta ka nalang nag-i-invest ng kung ano-ano. You have to make certain decisions based on data at saka kung ano-ano ng ang board. Even just the smallest. Yes. Kikita daw siya rito. Oo nga. Hindi na nga kumita eh. Yun ang problema niya. Minalas lang. You win some, you lose some. Ayan, minalas. Yan. Yeah. Ang problema po How- nito, how soon? ang problema Oo, nito yan, si, baka mabawi. ang problema ni Sumo, hindi lamang nag-iisa, si dating Ombudsman Gutierrez. Tatlo na sila dyan. Yeah. The Tres Marias. Naku po, sino-sino ba yan? Maria. Oh, si dating Congresswoman Evie Escudero. Uy, nanay ni Cheese. Nanay ni Cheese. Co-host po natin sa Karambola yan. Yan. Si nanay, oo. Saka yung isang board member na Si kaibigan. dating Land Bank EVP, EVP. Jocelyn Cabreza. Ngayon. Yes. Dati na yan dyan panahon pa ni President Duterte. Duterte. Na dyan, nag-carry over siya. So, tatlong babae po yan Mabigat yung... na lumalaban oo, kay Sumo. Kay Sumo. Kaya inupakan agad si Gutierrez. Kasi siya nagdadala sa ang At abogado. yun naman ang kinagat ng business financial bit na media natin. Kinagat lang ba? O bayad? Hindi ko alam. That is... At saka ang issue Far nila, be it from me. ang issue nila hindi tungkol dun sa nalulugi, hindi tungkol dun sa Hindi raw breach of the qualified rules. dahil hindi member ng GSIS. surprising. Hindi Diba? analysis no? Hindi. Nakakapagtaka at karga ng mga major Papers. dailies. Ako, takang-taka ako rito. Nagtataka din ako, ba't ginamit? In the first place. Malakas ba talaga si Sumo? Sino ba nag-appoint dyan? Sino nag-recommend? Ayan, yan ang gusto natin May mga speculation po dyan kung sino nag-appoint. Sabi nila, bata raw ni Greggy Araneta. Sabi Nag-recommend. nila, bata raw ni Vic Rodriguez. Yeah, maraming sabi-sabi. But this is definite. Wala pong direct link yan sa presidente. President BBM. He was recommended. Highly recommended. Well credentialed. Ano sa'yo mo? Bankero, ano? Bankero, bihasang bankero. Bihas! At oo. Biyasa sa HSP. Salugay. Bihas, ibig sabihin PNB. ng seasoned. Oh, seasoned. Baka nilagyan lang ng asin at saka pepper. Seasoned na. Salt and pepper. Oh. Okay, ang nakakakaba po dyan, pera ng mga empleyado ng Empleyado gobyerno. ng GSIS. Yan, malakas ang contribution. Alam mo ba, mas mataas ang premium na binabayad ng mga government Government employees. kesa sa private employees pagdating po sa kanilang pension fund. Yan. Yun ang problema. At dyan daw sa loob ng GSIS, antindi na ng usap-usapan. Hanggang kailan ba tong si PGM dito? Yan. Kasi Ganyan ang ginagawa niya. hanggang kailan. At saka hindi lang ang involvement, ang ano diyan, hindi lang tungkol diyan sa kanyang speculative investments. Ang pinag-uusapan ngayon, numaangal yung mga empleyado kasi kung sino-sino ina-appoint at saka wala sa rules. Ina-appoint sa loob. Sa loob. Yeah. EVP, ang dami na mga kung ano-ano. Pagkatapos yung mga ordinary workers nagkakaproblema dahil Saka baka pwedeng balikan yung records ng GSIS. Tignan, yung mga foreign travels. kasama na dapat yun. Dahil may mga kasama daw po na yun ang inaangal ng mga tao dyan. At sinasabi pa na gawin nyo ng paraan. Kailangan kasama ang mga mamahaling hotel pa daw. Sakit pare. Saka yun Kailangan mo bang gawin yun? Ano yun? Ginawa mong gatasan? Ang GSI? Saka nagpapatakbo dyan, hindi siya. Sabi nila. Hindi siya? Yung isang tao niya, the chief of staff. Ganon? Bakit Kasi ano siya, one of the most traveled dyan.
Most travel. Yan. Parang yung DNR. Travel is a great educator. Yes, Yan. that's right. Nagiging biyasa ka habang nagta-travel. Okay. Sana nga kung yung travel nakikinabang pa yung mga local na resorts O kaya nakikinabang mga members, hindi naman. Pare. May quote pala dito. Who cares about the members? Ikaw Si talaga. PGM Week ay mahilig sa mga green fields in terms of investment. Yung mga, Sino si PGM Week? siya, PGM. Si Sumo. Si Sumo ka na. CG. Nilalagyan ko na lang formality. Green fields, yung talagang, yung no one is... Part of his mandate is, Oo. is to grow. Tuwing mag-press release daw yan, GSIS, The growth ang kasama ng press release ay studio shot Oo, na photo. ayan, I'm familiar with that. Kasi kahit Ni sa Sumo. pag-property, real estate, diba? Teka muna, gagamitin ko ba yan? Naka-shoot siya? Can't we just get a picture of the investment, of the, Bakit mo ayaw gamitin? nang wait, hindi naman lifestyle yung section ko noon. Although maganda yung isang... Post. post. Yun ang With the kasama. photo, Oo. Yun ang kasama sa press. Full body, half body, kompleto. Na nakashoot. May pagka, Ayos may pagka narcissist. Yun lang, I have to Narcissistic ang admit, approach niya dyan sa... kalakip ng press release ganun, kuha niya, hindi nung facility or infrastructure. Hindi ko iniisip ko kasi ba't ang lakas na loob niya? Nasabit lang siya. Hindi naman siya diretso kay PBBM. Anyway. Ganun ba talaga Marching sa cabinet ni PBBM ngayon? Yung mga sabit lang yung mas malalakas pa ang loob? Huwag ka tatawa-tawa Oo, sir. Alam mo, apat na... Yung mga orig hindi nga gumagalaw Etong mga bagong salta lang, sabit, sila pa ang mas nakakatakot naman yan. Oo. Okay. Bayad na kayo ng mga taxes nyo, ha? Ano sabi? April 15. Today is the last day. Talaga? Okay. Sabi po ng Department of Tourism, ang paborito raw na overnight destination ay NCR at saka Cebu. Ang Cebu daw po, pangalawa sa Metro Manila, 4 million overnight. Ang bumiyahe sa Cebu. Sa Metro Manila, ito siguro yung mga business travelers. Kaya very, buhay na buhay ang hotel dyan sa Cebu. Recently, have you been there? Yeah. Hindi, Ang gaganda po ng mga hotels ngayon dyan. At saka... Yung Nulan ba yun? Nulan? Nulan, Yung resort? No Star. New Star. New Star. Napuntahan ko na yun. Grabe. Robinson, ano yun? It's a joint venture. Yes. China. Na resort, casino. Para pong yung mga nandyan sa entertainment Yes. city. Sa Cebu. Yan. Ang problema dyan sa Cebu ka din kasi traffic na Traffic rin. din yan. Kaya ayusin din dapat yan. Susunod po sa Cebu, Batangas. Does that figure, Batangas, overnight? Kasi marami na rin businesses susunod doon sa Rizal. Mas marami. Surprising yung Sambales. Dahil sa Subic Bay. Yes. Sinulong nga po. Susunod, yung Aklan. Dahil sa Boracay yun. yan. Ito pa, susunod, Kamsur. 1.4 million overnight. Tinalo pa niya yung Davao City. Susunod sa Davao City, Bacolod. Susunod doon, Baguio. Bacolelat na ang Baguio ngayon. 1.3 overnight. Kasi ang Baguio, mas long, 3 days, 4 days. Kesa sa overnight. Bihira ang business travelers dyan Ganon din yung iba. Yan po mga figures na yan, binabantayan yan ng mga hotel and resort and mga restaurant owners. Kung mag-i-invest ka, hindi. May mga areas, tama. May mga areas kasi na hindi sila lang nag-overnight. 2-3 days. Yan, ganon. Kamukha yung Davao. Yan. Mas masarap dyan, medyo mahaba. Pagtagal ka. Kasi Davao. otherwise, kung overnight ka, hindi mo matitikman yung tsokolate. Yung sikwate. Sayang lang. Sayang. Ang biyahe mo. Ba't ka pa nagpunta doon? Oo. Paano mo?
Pati Tsaka pag overnight ka lang, hindi mo kami madadalhan ng take ng pasalubong. pasalubong, pati mga durian dyan. Hindi naman dahil sa nagpaparinig tayo, wala na nagpapasalubong ng tsokolate. Tsokolate. Oh. Pero kasi 8:31 na ng umaga sa Aliw Channel 23. 9:31 na pala. 9:31. Tapos na po tayo. One portion na lang. Kasama natin si Jonathan De La Cruz at saka si Joel Laksamana dito sa Karambola. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola. Tayo Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ito. Joel Laksamana. Andun. Ayun. Conrad Banal. Meron po tayong gusto ipaalaala. Registered na raw po ng PESA ang Arcobia City. Kumbaga, special economic zone na yan. Yung Arcobia na yan, project. Sino ba may project niyan? Yung mga maikling Mercana. Mega World. Mega World. Mega World. Mega World. Resort and Kevin Hotel. Tan. Nagpa-advertise sila ngayon. One full page at ang sabi nila, Cyberpark sila. Cyberpark at PESA registered na. Yan. Ibig sabihin, may mga incentives, no? Yan. Puro residences, mga restaurant, mga gym. Mga club. Yun ang ni-register. Register. Oh, Cyberpark. Cyber yun eh. Hindi, kaya ganyan yung ad na yan. Ibig sabihin, meron silang mga recreational facilities, restaurant, para makaakit sila ng locators sa Cyberpark. Okay. Yan. Kayo naman, ayun ang business model doon. Para ma-attract itong mga negosyong magsa-cyber business. Pero bakit nasa Metro Manila? Anong cyberpark nila dyan? What kind of cyber operations? Sir? Kasi ang balita, pare, lahat ng yung mga broker real estate, ang taas na raw ng glut ng offices. Yes. Even the condo, Meaning sobra-sobra, Residences, ang mga yung mga opisina. residences. mataas na ang Meron, glut. malapit na tayo sa bubble. Ang problema niyan, ang kulang na kulang talaga shelter units. Pero ang ating mga real estate companies, dyan sila nagko-concentrate sa mga mamahalin na condo at mamahalin na offices. Meron na raw glut. Problema na yan. Okay. Sa 5 na nga. Hindi, tsaka the banks will have to take a look at their Ngayon, pinagmamalaki po ng Department of Human Settlements. And ano ba yan? Department of Human Settlements and Urban Development. and Urban Development na nakapag-release na raw po ang Pag-ibig Fund para sa 4PH. Nako. Yan pong Pag-ibig Home Development Mutual Fund, Pag-ibig. 200 milyon na raw po ang na-release para sa housing program ng Marcos administration under the Yung able leadership. ng ating kaibigan. They should. Oo. Akosar. So Jerry Acosar. Oo. Who is yung the housing czar, di ba? Yan. Okay, analyzing ko po yan. At saka Pasig River Rehabilitation. Ayan. Yung Pag-ibig na yan, nagre-release po ng pera yan. Napupunta yung pera sa kontraktor. Bawa, meron akong housing development. Turn around ako, punta ako sa Pag-ibig, akin na yung pera. Ayan na sa iyo na yung housing. Tapos yung Pag-ibig yung maghahanap ng kung saan gagamitin yan. Requirement ng Pag-ibig, kailangan meron kang listahan ng beneficiaries Oo. Ayan. na members din ng Pag-ibig who can Ayan. actually pay the amortization na 30 years amortization dun sa residential unit na yan. So yung po binigyan ng pera na yon,
ng niloan ng Pag-ibig, yung mga contractors. Yes. Yan ang pinakamagandang racket. Para maging... Walang pinag-ibayan doon sa nangyari doon sa housing. Sabi po ni Secretary Acosar, hindi raw po yung loan ang mahalaga dyan. Kahit 200 million yun, boss, Anong mahalaga? mas mahalaga daw yung confidence Okay. A huge boost. nung mga private partners ng DSUD, Ng housing group. ng housing group. Magkakaroon daw po sila ng kumpiyansa sa kanyang programa. Yan. Yan mga contractor na yan. Contractors, developers, Yeah. Kasi ano yan originally, and very, very aggressive ang ano dyan, 6 million housing units over the next 6 years. Yan ang original. Solved na. Yan ang original na ano, Solved na yung problema natin sa shelter. sa shelter. Wow. That's the main point. We are going to have myriad housing activities all over the country. Para mas... So, ang press release nila ngayon, ang loan release yes. sa contractor, hindi yung kung ilang bahay na nagagawa. hindi nga, para confidence nga sa mga Contractors. contractor. Na sumali Hindi, sila. hindi sila mag-i-invest sa Sumali low-cost kayo housing, at mabibigyan kayo ng Ng loan. ng loan. Ayan. Kasi iikot kayo. Di ba kasali na sila dati? Dapat ganun. Kasi total yun Magkakasama kayo dapat. Hindi nagkakahiwa-hiwalay yan. You should take a page from the Villar Group. Kaya ginawa. Bakit ba kailangan i-boost ang confidence ng mga contractor at developers? Kasi siyempre matumal ang dating nila Maatuma lang negosyo kasi- ng low-cost housing. Hindi lang yun. Matumal ang dating ng mga Ang problema kasi ng ating low-cost housing program po, hindi siya totoong low-cost. Ha? Unaffordable pa rin doon sa mga totoong nangangailangan ng bahay. Okay? Yan po ang problema dyan. So the system needs a revamp. Yan po sinasabi na nasa real estate mismo. So magtatayo sila, isang kaibigan natin, nasa dati natin Paring newsman, Resty, naging Napuntahan ko yun sa Cavite, yung kanyang project. So Ganda. yung pong kanyang low cost, hindi talaga daw low cost. Talaga Dahil namang hindi. geared pa rin sa middle class. Who can pay? Kasi Therefore, ang sinusuport ng Pag-ibig na yan, yung hindi naman kailangan ng support. Yeah. Okay? Kasi you have to be a member of Pag-ibig para ka mabigyan nga ng loan. Ang problema nga doon is amortization nga magkano. Sino ba yung mag-amortize? Paano mo mabayaran yan? Actually, ang talagang low-cost housing entity is the NHA. Oo. National Housing Authority. Yan ang talagang low-cost. Dapat yung NHA magtatayo nung sinasabi nating mga shelter units na hindi naman, kasi hindi nga makaka-afford. Hindi makakabayad Yung pinaka-nangangailangan ng shelter, they cannot afford to buy. So government will have to do that. Kailangan po mag-subsidize ang government ng rental na mura at yan ang programa talagang malaki maitutulong. Yung mga ganitong press release, 200 million ni-release sa mga contractor, sino yung bibili ng bahay ng mga contractor na yon? Dapat hindi ownership nga Rental. What we need are rental units. All over. Na-subsidize. Na-subsidize. Socialized housing po ang tawag dyan. So, ang target nito mga to, ng Pag-ibig Fund na yan, talaga yung mga who can afford to buy. Sino yung mga yun? Ba't mo ba kailangan yung Pag-ibig Fund for that? Ang private banks can very well do the job. Ang Pag-ibig Fund po, dapat yan, doon sa mga hindi kayang pasukin, o ayaw pasukin, Ng ng mga private banks. Okay. Yan ang concept niyang Pag-ibig na yan. Bibigay mo sa contractor, tapos siyempre, ibebenta yan. Mga bahay na yan. Alam nyo, unaffordable Magkano na ngayon ang low-cost housing, pare? Mahigit 1 billion na rin, Oo. di ba? So, sino naman niyan? Pag ikaw Yung mga talaga nangangailangan ng shelter, hindi naman kayang bilhin yun. Pag ikaw ay hand to mouth o kaya Saka kukuha ng lowly pera. government employee,
Paano ka Kahit nga si paring Bisoy, may negosyo siya nung dealership ng bigas. Hindi siya makabili nitong housing na ganito eh. Yung Pero look, ang sabi ni Secretary Jose Rosalino Acuzar, Na? that this will also be a big help to encourage private banks to join the 4PH movement, di ba? Dati na silang nandyan eh. Dati na ba? Yung Hindi, 4 to piece encourage- po na yan, yung 4 piece na yan, ang main question dyan, can the people afford to buy the houses? Doon po yung assumption na yon na magtatayo kayo ng bahay, tapos bibili ng mga tao, yun ang mali. Yan ang sinasabi ng mga think tank. Eh, bakit ganun ang ating housing program? Okay, definitely sa level po ng income ng mga Pilipino, yung housing, talagang it's a dream. Well, vision, the plan. Mahirapan hindi kakayanin. Ba't hindi tayo mag-switch ng programa? dati ang sinasabi dati ng marami nating mga kababayan, lagyan ninyo ng 3 or 4 na categories ng housing. Una muna rental housing Na-subsidize. na subsidized. Okay. Yan. Karamihan yan. All over. Marami the place. yan. Marami yan. Sigurado, lahat ng informal settlers po, yan ang kanilang problema. Gusto nga nila. Sino bang Hindi may gusto ng gustong sariling tumira bahay. doon? Oo. Gustong tumira sa mga, yung sakit, yung ang hirap sumakay, ang hirap. Nasa tabi ka ng ilog, tuwing babaha, kakabaka-baka. Tapos barong-barong yung tinitira mo, konting hangin lang, giba. Sino ba may gusto niyan? So, yun. Rental. Yung rental. Rental housing. Number 2, low cost na. Meaning NHA din. Ibig sabihin, you own na yun. Meron mga kategorya. May mga level. kategorya yan, level. Number 3, ito yung ginagawa ng yung sa pag-ibig. Members ka, government employee, local government Ayan, yan employee. po yung mga kumikita ng mga kumikita ng maganda-ganda konti. yan. Number 4, Yung ba ang target natin? Yan ang maraming ginagawa, ini-inaugurate eh. Yun na nga eh. Yung Mga townships sa mga probinsya. yun na nga In tie up with the LGU, with alam ba natin kung ano talaga ang market? Anong talagang pinakamalaking demand? Yung ba sa sinasabi ni Jonat na dapat subsidized rent? Nandiyan ba talaga malaking demand? Or nandun sa number 3 ng pag-ibig na loan na take-out loan? Nasaan ba talaga demand? Kapiraso lang siguro sa pag-ibig din. Mas malaki yung Pag-ibig, pangangailangan. middle class ang tumitira niyan. Hindi, ang saka yung mag-aabili. the way it's being structured nga, yung tungkol na nga dun sa mag-high-rise eh. Oo. Kailangan mo mag-high-rise para yung Kailangan. contractor mo can lower your price. Precisely. Kaya nga yung Sa mahal ng lupa ka. kaya Sa mahal ng lupa. maganda yung programa dati ni President Marcos dati. Ferdinand Marcos. Bliss. Yung mga Bliss, di ba? But, Ang problema dyan sa Bliss, nababoy. ako Eventually. grabe, nadaan Kasi ako yung sa tagig. inasikaso. Hindi na si kaso eh. Hindi naasikaso. Nawala kasi yung human settlements. Yung Department of Human Settlements. Dati, sila may hawak niya mga yan. Nung nagkaroon na ng EDSA, Nawala. na ano po yun? Sinara yung Dissolve. department na yun. Dissolve. So, sino nag-aalaga ng mga Wala na yun. project na yun? Nawala na. Nawala na. So, nagkanda baboy-baboy. Well, yung pabahay sa rilis, is a concept na Patay. yung patay tayo doon. Patay tayo doon. Pabahay sa That rilis. was an idea na medyo... Sino ba gumawa nun? Ako, mukhang yun. Sila rin. Si Sila Secretary rin. Acuzar Dating din? si Secretary Acuzar. Ang alam ko dyan, brainchild yung Makati, yan eh. si panahon ni Jojo Binay. Hindi as siya mayor. pumayag dyan. Hindi siya pumayag. Oo. Doon sa Manila lang nakatayo yan. Nakadaan ka na ba doon ngayon? Grabe, sir. Ano itsura? Kasi lalo na ngayon, yung skyway nasa taas. Di, on the level ngayon, nakikita mo talaga pagdaan mo. Baboy Naku, na Diyos baboy. ko, sino nakatira dyan? At, Kawawa naman, ano? And that must be a really a crime, infested Tsaka place. yung pollution. Oo. Tsaka isa pa, sa ang argument ni Jojo Binay noon, sa tren yan Oo, eh. sa trend. Sa trend Patay yun eh. Saan mag expand yung train? Kung tatayuan mo ng bahay yan. Okay. Mamamatay ka. Hindi pwede yung work. Tapos magiging housing secretary. Tapos yung rental properties nga, ang sinasabi pati natin, doon sa mga zones, doon kung saan maraming nagtatrabaho, halimbawa sa Kalamba, mga ganun. Oo. Doon ka maglagay. Workers housing na. Pati.
O ngayon po, nakikita natin yung mga concerns sa sinkhole. Uy, nabasa ko yan. Oh. Diyan daw po sa papuntang airport. Airport. Yan, Sales Road. Sales kung sabihin, hindi, Sales. Ay, wala Yung sa Villamor. wala tayong retrato. Villamor. no? Yung, ang lalim ang laking butas. Yung sinkhole sa gitna ng kalsada. Ang sinasabi nila, parang nabasag daw yung Maynilad pipes. It's not actually a sinkhole. Naanoan ng Tapos, Ang tubig. tubig. Kasi yung ilalim po ng kalsada, lupa lang yan eh. Tapos kapag ganyan nga, may tubig, halimbawa kahit yung baha, inuhukay nila, natutunaw yung mga... parang ang tawag nila doon, liquefaction. liquefaction. Na natutunaw, nalulugaw. nagiging basyo or hollow Oo. yung ilalim, and therefore lulubog yung semento. Kung marami kang dumadaan dyan, which is, Yan, dyan sa Sales, maraming na dumadaan dyan. Palalim ng palalim. Maynilad pala. Maynilad, Kasi nga katakataka sa gitna eh. Oo. Saan galing yung tubig na yun? Yun. Nasira yung pipes. Naku. Ano sabi ng Maynilad? Hindi naman Hindi, nag-announce. kaya nag-uusap na sila ngayon. Ayun. Maynilad at saka... Kasi kung tinamaan mo isang linya nga, merong isang malaking lugar doon na walang tubig ngayon na Patay. patay. Kung yun nga. Kasi the other sinasabi nila is, ano ba tawag doon? Ang tawag nila, yung deep well natin, yung water table, Kasama yun. Kasama na may, naubos na, nahaluan na ng Kaya tubig asin. bumagsak yung bumagsak yung Tubig lupa. alat dahil malapit sa Pwede rin. Pwede mangyari yun ninyo. Kung gano'n ang Subsidence, yun na pala ang tawag na the word. kung gano'n ang nangyari, hindi lang sa Sales Road yan. Hindi lang. That's Marami marami lugar yan. na magagawa. Lalo na dyan sa area Sana nga hindi ganyan. Las Piñas, Cavite, Parañaque dahil sila yung malapit Ha? sa Kung sa LRT1 Naku, Diyos ko, wag po. Siguro hindi. Kailan ba tatakbo yung LRT1? Wala na nga yung presidente, si Ping Alfonso. Pinangako niya itong itong 2024 Wala nang press release tungkol doon. No? Hindi na tatakbo. Paano yung kinikita nila sa LRT1? Pinakikintab. Pinapakintab. Anong pinakikintab? Yung mga tren. Karilis. Sa Kariles. Baka maupod yung mga bakal doon, kakapunas. Hindi naman, pare. Sa laki ng kinikita nyo dyan, kung lalagay nyo lang sa metal polisher, mauupod yung bakal niyan. Hindi, yung glow. Sobra ka na. Hindi ba? Oo. Ano bang convenience ng mga mananakay? Ba't hindi? Tapos humihingi pa ng fare increase. Doon ako bilib eh. Hindi, kasi na-delay yung fair increase, bro. Dapat binigay na yun nung panahon pa ni Pinoy. Ba't kailangan nyo ng fare increase? Because that was part of the contract. Wala naman kayo puhunan dyan. Pero ang hirap Sampos po, nga eh. please be advised. Mahirap priceless yung goodwill. Priceless. Laway lang ang puhunan nyo dyan. Yung pakikipag-usap namin, Laway at saka political connection. yung pakikipag-usap natin sa mga politiko at lahat, Mahirap priceless po yan. Mahirap. Napakahirap po. Ayan. Yan ho yung aming puhunan. Hindi, si Pinoy lang naman kinausap nila nun eh. Dahil napakalakas ng Ayala Group noon dyan sa Malacanang eh. Kaya nga si Rene Almendras, nasa cabinet siya noon eh. Sweetheart deal talaga yung LRT1 eh. Hanggang ngayon, di pa tumatakbo. At hindi binapanggit ng Department of Transportation. Nagkaroon ng town hall at lahat ng Cheche Bureche dyan tungkol sa traffic. Hindi nabanggit yung LRT1. Kung bakit ang tagal-tagal, mahigit almost 10 years na, hindi pa matapos-tapos. Right of way issues ang bumabagabag dyan. Kahit Kaya na hindi anong sila issue makaabot sa dyan, Cavite. Kung 10 years ka na, i-open mo, pag-usapan natin, 10 years ka na anong problema pa ba? ang matindi parang the problem does not exist eh. Actually- Hindi binabanggit ng DOTR eh. Actually, yun ang mga problema natin. Maraming agencies ganon. Yung mga napaka-controversial na issues, it's as if that the problem does not exist. Oh?
Like the DNR, Masungi, Yo, ganyan. Masungi, mga ganyan. It doesn't- Chocolate Hills, Yang, protected area, yung plastic pollution, plastic pollution. it doesn't exist. No, doesn't. Yung hindi ma-recycle yung mga basura, Yan. it doesn't exist. Okay. Tama, ano? Ganun. Pwede. DTI. Yan. Yung lack of logistics, Issue, yan. it doesn't exist. So, hindi pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan. Ibang pag-uusapan. Hindi ba pwede i-direct yung investment papunta dyan? Halimbawa sa logistics. Hindi ba pwedeng... puro plano and vision eh. Ang hirap kainin ng vision, pare. Oo. Matigas. Kailangan palambutin mo ng gusto. Sayang, ang sarap pa man din ng label, visionary. Yeah. Pero yun na nga, hanggang doon ka na lang sa vision. Yan nga, yan Visionary. Yan ang malaking Parang problema. si PGM Week, visionary yan sa investment. Sino si PGM Week? PGM Week Veloso. Ng, Si Sumo. GSIS, Visionary Investment. So, kaya nga, sa kanyang kabivision, luging-lugi ng government pension fund na yan. Kaya nalugi, hindi naman qualified yun nasa board. Sabi niya. Okay. Magkita-kita po tayo bukas ulit dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito na! Ayan po. Malapit Naku, na. ay babanggitin, ang galing mag-host Eto nito na. nung birthday ng ating chairman ni Boss Edgar. Siya ang nag-host, napabilib ako. Ibang klase mag-host. Bye. Ang sa kanyang report eto na, Dennis Antinor Jr. Batikang Broadcaster. yan. Bihasa. Yan. Yes, Carambola, carambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.